ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Matinding paliwanagan nga ngayon ang aaminin nitong si Papsi Tatang kay Gabo. Matapos ngang sabihin ngayon nitong si Mang Tomas ang tunay na estado nila at ang kanilang grupo. Sinabi ni Lawin at Uwak na totoong matagal na nga silang minamanmanan nitong dalawa at itong si Papsi Tatang ay labas-pasok lamang sa loob ng koreksyonal. Kaya naman napili ngayon nitong si Papsi Tatang si Gabo dahil sa determinado ito at kayang-kaya umano ni Gabo na gampanan ang naturang misyon na ibibigay nga ni Papsi Tatang sa ilalim ng kanilang organisasyon. Ngunit hindi nga nila makukumbinsi si Gabo nang basta-basta na lamang dahil matindi umano ang kanyang pinagdaanan sa loob ng bilangguan mula sa mga preso hanggang sa mga kamay nitong si Makaraig. Kaya naman agad nga ngayong nag-request si Papsi Tatang sa kanyang mga kasama na umalis muna dahil nais niyang kausapin si Gabo. Kaya naman sinabi nitong si Papsi Tatang kay Gabo na nasa labas na siya ng kulungan, malaya. At ang tanging hiling lamang ni Papsi Tatang ay pumanig ito sa katotohanan. Masyado na umanong magulo ang mundo. Marami sa mga iilan na nasa gobyerno ay nakikipagtransaksyon pa sa mga malalaking sindikato. Kaya umano nabuo ang kanilang grupo ay dahil nais ngang linisin ng organisasyong ito ang kalat na ginawa at iniwan ng gobyerno. Kaya kung papayag umano si Gabo ay malaking bagay na maitutulong ito para sa kanilang organisasyon. Ganun pa man, alam ni Tatang na nasa loob ng ospital at nagpapagamot ang kanyang amang si Mang Rudy. Wala umanong maililihim si Gabo sa kanya. Kaya bawat misyon ay meron ngang 100,000 pera maiuuwi si Gabo at maiaahon niya sa hirap ang kanyang pamilya. Ngunit anya ni Gabo, pag-iisipan niyang mabuti. Kaya agad na ngang bumalik si Gabo sa kanila sa ginintuang lupa. Subalit hindi pa nga nagtagal ang kanyang pagkakaupo ay may bigla na ngang dumating. At dito nga sinabi sa sulat na oras na buksan ni Gabo ang naturang parcel ay ito na rin ang hudyat ng pagpayag ni Gabo na pasukin ang naturang misyon. Kaya naman tiningnan ni Gabo ang nilalaman noon, mga larawan ng samut-saring mga kalalakihan at ang nag-iisang pinakamalaking lider ng grupo na siya naman ngayong pinakamatinik at mahirap hulihin. Kaya naman, oras na makita umano ni Gabo itong si Zafra, ay wala umanong pakialam itong si Papsi Tatang kung iuuwi niyang buhay o wala na. Hininga itong si Zafra. Masyado na umanong masakit sa ulo itong si Zafra. Marami na rin siyang mga tao na nasira dahil sa kanyang mga ipinagbabawal na gamot na inilalabas sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Hindi lang iyon, kasama rin sa kanyang pagdidistribute sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, iminungkahi ni Papsi Tatang na marami rin ang naghahabol sa naturang sindikato, hindi lang umano ang anino. Kaya naman hanggat maaari ay sana'y maunahan ni Gabo na maitumba bago pa man ito mapunta si Zafra sa iilang mga kamay. Kaya pinag-iisipang mabuti ngayon ni Gabo kung tatanggapin niya ang naturang alok, lalo't matindi nga ang pangangailangan ngayon ng kanyang pamilya dahil sa sitwasyon nitong si Mang Rudy. Sasailalin pa ito sa agarang operasyon dahil hindi nga stable ang katayuan ngayon ng kanyang ama. Hindi rin maatim na tingnan ni Gabo itong si Aling Betchay na tila ba sobra-sobra na ang kalungkutan. Anya pa ni Aling Betchay, hindi niya matatanggap
kung ano ang mangyayari sa kanyang asawa. Pumunta rin doon ang mga reporter para kuhanan nga ng pahayag ang mga iilang taong nadamay sa pagpunta nga ng mga kapulisan at demolition sa ginintuang lupa. Wala umanong magagawa ang mga tao roon kung sakaling sapilitan ang kukunin ito ng mga hasinto. Ngunit ang nais lang ng kahilingan ng mga tao ay sana'y bigyan umano sila ng palugit para makapag-ipon at makalipat sa ibang tahanan. Ngunit hindi umano ito ginawa ng mga hasinto. Pinwersa umano silang lusubin doon at meron pangarong mga baril na nadawit at nadamay nga ang kanyang asawang si Rudy. Kaya naman, ang taong reporter na ito ay nag-aalinlangan dahil tila bayad rin ang media. Sinabi kasi ng kanilang opisyal na kumuha naman sila ng mga impormasyon na papanig sa gobyerno. Huwag nga raw nilang ilabas ang hinaing ng mga taong nasa baba dahil nakakasira umano ito sa imahe ng mga kapulisan at hindi lang iyon, kasama na rin sila doon. Importante umano sa kanila ang pera at pera naman daw talaga umano ang nagpapatakbo kung bakit sila gumagawa ng mga magagandang kwento tungkol nga sa gobyerno. Ngunit hindi nga sang-ayon dito ang reporter na kumuha ng mga iilang detalye dito kay Betchay dahil para sa kanya hindi umano patas ang gobyerno, hindi patas ang media. At dahil nasa ilalim sila at sumusunod sila sa mga nakatataas sa kanila, ay wala nga silang magagawa kundi sundin ang utos ng nakatataas. Samantalang, dito na nga naisipan ni Gabo na bumalik sa kinaroroonan nga ni Papsi Tatang. Personal niyang kinausap ito, sabay sabing tinatanggap niya na ang misyon. Ngunit nais umano ni Gabo na kunin ang unang bayad dahil kailangan umano ito ng kanyang ama. Hindi na rin pinahirapan pa ni Papsi Tatang si Gabo dahil kilalang kilala niya ang binata at dahil alam din nitong si Papsi Tatang na kailangan nang operahan ngayon ng ama nitong si Gabo nang sa ganon ay para makapag-concentrate na umano si Gabo sa kanyang papasuking misyon. Ngunit hanggang saan nga ba talaga ang kaya nitong si Gabo? Dahil magtatagpo rin pala sila doon ni Samantha. Hindi kasi inaasahan nitong si Gabo na bukod sa anino ay meron pa palang ibang naghahabol dito kay Zafra na siya ngayong pinakamataas na sindikato na nagpapakalat ng mga ipinagbabawal na gamot sa loob at labas ng bansa.